Pasensya na po kung medyo na-late ng 30 minutes itong ating live. Nakatulog po kasi si Mima Alicia ninyo. Kaya po, paggising ko, hala, late na ako ng 30 minutes, hindi po nag-ano yung alarm ko. Sabi ko, Diyos mio, kasi yung cellphone ko, naka-ano pala, naka-silent. So, my bad, my bad. So, pasensya. Well, anyway, mga minamahal, eto na, oo, sa mga nauna natin dyan, kay Ninitang Umali, kay Erwin Amos, kay Beth Clark, kay Brenda Barton, yan. Eto, pag-usapan natin itong si Lauren Legarda. Kasi parang merong pitik itong si Lauren na meron talaga siyang meron talagang something na kailangan nating malaman. Not in a way na kailangan natin siyang i-pressure, pero meron ng binibigay na clue ang 18 Marines dito kay Lauren Legarda. Kasi hindi natin pwedeng sabihin na totoo or hindi yung sinabi ng 18 Marines patungkol sa kanya. Pero napipili ko, para masabi na makatotohanan itong sinasabi ng 18 Marines, kailangan balance. 'Di ba? Kumbaga sacrificial lamb itong si Lauren Legarda. So, I feel it na parang nilagay nila yung pangalan ni Lauren Legarda, nilagay nila yung pangalan ni Mark Villar para maging balance. In a way na maniwala tayo na totoo yung sinasabi ng 18 Marines. Pero, there is a big possibility na baka totoo nga. Gets niyo mga minamahal na baka totoo nga na merong perang na-receive si Mark Villar or either itong si Lauren Legarda na baka totoo na meron silang na-receive pero gusto lang talagang idamay sa list itong si Tito Soto, itong si Erwin Tulfo, itong sila Leila de Lima, 'di ba? Baka gusto lang talaga silang idamay, pero nasa-sense ko mga minamahal na si Lauren Legarda, it's either sacrificial lamb siya ng 18 Marines or mismong siya ang pasimuno or meron siyang alam sa script. Di ba mga minamahal, baka merong alam si Lauren Legarda dito sa script ng 18 Marines. Kasi after niyang magsalita, pansinin ninyo, biglang naglaho na parang bula. Mga minamahal, itong si Lauren Legarda, which is, biglang naglaho si Lauren Legarda after mong sabihan ng mga bayani. 'Di ba? Kasi nung una, nasyak ako. Sinabihan niya ng mga bayani, palakpakan ng ating mga bayani, and then eventually kinanta siya. Nasyak ako na nilaglag siya ng 18 Marines. But it turns out na baka part talaga siya ng script para maging balanse. 'Di ba? Para maging balance or maging neutral tingnan ang 18 Marines. Baka posible na siya totoo naka-receive ng maleta. Ginawa ba siyang sacrificial lamb? Kasi despite of all the happenings, tingnan ninyo yung boses ni Lauren Legarda. Sobrang linaw, mga minamahal. 'Di ba? Yung paniniwala niya, nandyan pa din kay Cayetano. So maybe, niloloko ni Lauren Legarda ang mamamayang Pilipino. Actually, matagal niya na talagang niloloko. Pero, ang ginagawa niya, ginagawa tayong tanga. Di ba, ginagawa tayong mga bopuls. Ginagawa tayong mga mangmang. Kasi despite of all the happenings, doon pa din yung tiwala niya kay Alan Peter Cayetano. Even though na madami nang nagtatanong na, bakit hindi kasama yung pangalan mo dito? 'Di ba? Tapos sinabi lang niya ni Alan Peter Cayetano, hindi ko naman nakita. Magpapa-hearing ka, tapos hindi mo nabasa yung supplemental affidavit, pwede ba yun? 'Di ba mga minamahal? So anyway, sige. Merong sinasabi si Lauren Legarda. Panoodin natin. Merong sinasabi si nanay mo, Lauren. Panoodin natin to, mga minamahal.
sa mga kapwa ko Pilipino, malinaw na nakasaad sa konstitusyon. Walang sinumang senador ang maaaring lehitimong tumayo bilang Pangulo ng Senado batay lamang sa 12 boto. Wait, i-clarified natin yan. Loren, please lang, habang may panahon, magtigil ka. Kung gusto mo pag-usapan, yung issue na yan, pumasok ka sa Senado. Pumasok ka, or di kaya mag-complain ka sa Supreme Court. Kasi yung Supreme Court na mismo nagsabi na pwede yung quorum ng 12. If ever man na kunyari yung mga absent na yan is nakakulong, yung mga absent na nasa ibang bansa, wala sila during that time. Ang nangyari, wala kayo during that time. So meaning, parang absent na kayo, dineclared yun as a vacant. So ngayon ka maghahanas, ngayon ka magsasabi, ngayon mo ipapamukha sa amin, 'di ba, Charlie Wishki? Ngayon sa harapan namin in front of our face, sasabihin mo sa amin na mali ang ginawa ng 12 senador, hindi ka nga pumapasok. Yan yung problema sa iyo, Loren eh. Hindi ka na nga pumapasok, ang dami mo pang hanas. 'Di ba mga minamahal? Hindi ka na nga pumapasok, ang dami mo pang hanas. Continue tayo. Ito ay pinagtibay sa ilalim ng 1987 Constitution. Sa Article 6, Section 16, Subsection 1 ng 1987 Constitution. The Senate shall elect its president by a majority vote of all its members. Ang ibig pong sabihin, makakapaghalal lamang ng isang Senate President kung makakuha siya ng mayoryang boto ng lahat ng miyembro ng Senado. Actually, yung 12, majority na yun eh. Hindi ako abogado pero according to the lawyers, yung nangyaring quorum ng 12 senators are valid. Even the Supreme Court, sinabi na ito before, nangyari na din ito sa kapanahunan ni Drilon. So sinasabi mo bang mali ang Supreme Court? So, tinitira mo ba dito, Loren Legarda, ang Supreme Court? Pinapalabas mo ba na mayroong mali ang Supreme Court? Mas magaling ka pa sa mga abogado, hindi ka nga abogado. Diba? Bakit kasi pa-absent ka? Diba? They should all be under the Civil Service Commission rules and regulation. Tama ka, Charlie Wishki. Continue tayo. Ito, ayon po sa konstitusyon, 24 ang kabuang bilang ng mga halal na senador. Kaya naman, 13 po ang kinakailangan para magkaroon ng mayorya. Nakalagay kaso nga, dineclared na vacant. Bakit dineclared na vacant? Kasi nga absent kayo. 'Di ba? At during that time, kailangan na mayroong titindig bilang kawangis ni Alan Peter Cayetano dahil palagi siyang absent. So that nag-elect sila ng Senate President pro tempore. Again, wala tayong dapat pagtaluan dito dahil si Win Gatchalian pro tempore. Uli na natin, si Win Gatchalian na isa lamang pong pro tempore. Si Win Gatchalian pro tempore, hindi po siya Senate President. So the title is nandoon pa din kay Alan Peter Cayetano na siya yung Senate President. Pero yung nangyaring quorum, yes, valid. So meaning, yung Blue Ribbon Committee kay Erwin Tulfo yan, hindi yan na kay Pia Cayetano. Ay naku, ewan ko ba dito kay Loren Legarda. Yan yung napapala mo, Loren, kaka-absent mo. Nagiging content creator ka na din, ginagaya mo na din si Alan Peter Cayetano, puro FB Live. 'Di ba, mga minamahal? Sa alituntunin ng Senado. Sa Rule 2, Section 2, na the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Ang mga opisyal po ng Senado ay ang Senate President, Senate President pro tempore, Senate Secretary, at Sergeant at Arms. Hango at nakabase po sa ating konstitusyon ang mga alituntunin ng Senado. Kung kaya't tulad sa Senate President, boto rin ng mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado ang kinakailangan upang magtalaga ng Senate President pro tempore, Senate Secretary, at Sergeant at Arms. Malinaw
13 boto ang kailangan. Sabi ko po sa Rule 15, Section 4. Biglang naging vlogger no? So I think the way na manalita si Loren Legarda at hindi niya sinagot ang mga issue, mga minamahal, I think feeling ko, ito yung totoong merong na-receive na maleta. Alam niyo may nag-message sa akin May nag-message sa ating kaibigan kanina. And sinasabi niya, so ganun pala, Loren. Ibig mong sabihin, mali ang Integrated Bar of the Philippines sa pag-agree na lawful and valid yung quorum ng 12 nung June 3. So, tinatanong mo yung kakayahan ng Supreme Court? Pine-question mo yung kakayahan ng Supreme Court? Also, sinasabi mo din ba na mali yung nangyari sa panahon ni Senate President Drilon nung 12 lang ang senator na allowed na mag-constitute ng quorum para mag-conduct ng legislative business? So, sinasabi mo ba din ba, Loren Legarda, na mali yun yung panahon ni Drilon? And last but not the least, mali din pala ang Supreme Court sa kanilang pag-rule na yung 12 pwede nang mag-form ng constitutional majority kung yung total ng members ay nabawasan by senators who are detained abroad or outside the Senate jurisdiction. Salamat, Loren, in-enlighten mo kami. Salamat, Loren. Dahil sa ginawa mo, parang pinapalabas mo na mas magaling ka sa Supreme Court. 'Di ba? Alam niyo, wala namang SP. Sa totoo lang. Dahil vacant. Vacant, mga minamahal. Kahit nga yung IBP, Integrated Bar of the Philippines, napasabi na inanyuyuhan na lang nila ang ginawa ng Senado dahil vacant nga ang SP. So, nakakaawa kang tingnan. To be honest, Loren Legarda, 'di ba? Dapat ikaw yung hindi uma-absence kasi power trippers kayo. Power trippings ang ginagawa ninyo. Denial pa kayo sa katarantaduhan ninyo. Yan yung napapala mo nung hindi ka pumapasok. 3 days kayo na hindi kayo pumapasok. So, kailangan nating mapag-usapan yung mga bills. 'Di ba? Kailangan nating mapag-usapan yung mga laws na dapat ipapasa. Absent kayo, you are abandoning your responsibilities, 'di ba? And ginagawa ninyo instead na pumasok, nagpe-Facebook live kayo. Gets niyo mga minamahal, nagpe-Facebook live kayo. Yan yung naging mitya ng minority na kailangan na nating magtrabaho. Kasi you are abandoning your responsibilities and you are committing the of duty. Alam nyo ba yon? Diba, mga minamahal? Kung magawala, inaabandonan ninyo yung trabaho ninyo. Instead, ang ginagawa ninyo, nagpaka-Facebook ba? Diba, dapat sana, kung may reklamo ka, pumunta ka sa Supreme Court. Mismong IBP na yung nagsabi na lihitin mo yung naging hakbang ng Gatchalian Block. So, ano pang gusto mong i-sense sa Pilipino. Alam mo, yung nasa-sense namin sa'yo, nagmumukha kang binigyan ka. Yan yung namin yung namoy namin, binigyan ka ng maleta. Yan yung namoy namin, Loren, sa'yo, binigyan ka ng maleta kung kahit wala kang reaction Diba, wala kang reaction. Parang binigyan ka ng maleta. Wala kang reaction sa mga nangyayari. Diba, mga minamahal? Ngayon, itong si Cayetano, nag-question na din. Question niya.